dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin muna natin ang nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 8 sa salin na Filipino Standard Version. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat sa kaniyang salita, hindi naglalasing at hindi sakim sa salapi. Dito po sa ating nabasa, dapat ang tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos ay kagalang-galang, tapat sa kanyang salita, hindi po naglalasing, hindi sakim sa salapi, mga kapatid. Sige, sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin ito pong paniniwala ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol sa kanilang sinasabing huling sugo daw. Ito, babasahin natin ang nakasulat sa Pasugo, God's Message Magazine, May 2023 issue, sa pahina 3, ganito po ang ating mababasa sa title. Brother Felix Y. Manalo's Life and Faith, an Example and Inspiration. Aba, example daw yung buhay ni Felix Manalo at inspirasyon pa. Aba, grabe naman yan. Sige, ganito naman po ang sabi doon sa article. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Maraming mahalagang aral ang mapupulot sa buhay at pananampalataya ni kapatid na Manalo na magsisilbing halimbawa upang tularan at maging inspirasyon natin upang malampasan natin ang mahirap at mapanganib na mga pangyayari at itaguyod ang ating banal na pagkapili hanggang sa katapusan ng ating lahi. O yan ang ating mababasa mga kapatid, no? At ayon po sa kanila, mga kababayan, nabuhay daw si Felix Manalo bilang isang halimbawa sa mga miyembro nito. Example daw siya at inspiration. Aba, grabe naman itong sinasabi ng Pasugo Magazine, ha? Sige. So, tanong, totoo ba ang sinasabing ito ng Pasugo Magazine, mga kababayan? Susuriin natin yan. At para masagot ang tanong, dapat, papasa dito po sa unang Timoteo 3:8, mga kapatid. So, tanong, puno ba ng inspirasyon ang buhay ni Felix Manalo, mga kababayan? Ito na lang po ang magbibigay ng sagot. Di po ako yung magbibigay ng sagot. Ating tanungin ang isa sa mga nakasama noon ni Felix Manalo, ang ministro noon ni Felix Manalo na si Igmedio Zabala. Ayan. Si Igmedio Zabala, mga kapatid, ay isa sa mga collaborators ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayon po sa article ni Joseph Cabana, itong The Iglesia ni Cristo, sa page 26 na ito po ay inilimbag doon sa Philippine Studies Volume 3, number 1, page 19 to 42. At itong si Igmedio Zabala ay naitampok na po sa isa sa mga Pasugo magazine covers. Ito pong Pasugo noong June 1940 issue. Nakikita nyo sa screen yan, mga kababayan. Sige. So, babasahin natin ang isinulat ni Igmedio Zabala sa kanyang aklat. Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo ni Igmedio Zabala sa pahina 11. Ganito po ang ating mababasa. Sa piling ni Ginoong Manalo, nasaksihan ko rin ang takot ng mga ministro at mga kasabi sa kanya ay hindi takot sa Panginoong Hesukristo. Maraming nagkakasala sa batas ng Panginoon. Subalit, hinding-hindi kailanman susuway sa batas na ipinasusunod ni Ginoong Manalo. May mga ministrong nagtangkang sumuway at umungol kay Ginoong Manalo at sila'y dagling itiniwalag. Kung hindi naman, sila'y pinagbuhatan ng kabay ni Ginoong Manalo. Si Ministro P. Vasquez, halimbawa, ay sinampal ni Ginoong Manalo sa isang tribuna. May mga ministro rin namang minurat sinaktan dahil sa natalo o nagpabaya sa isang debate. Wala namang makakibo sa kanila sapagkat mahirap ang hanap buhay. Sa lahat ng nakasama kong ministro, wala na yatang hihigit pa kay Ministro Teodoro Santiago sa pagdaranas ng hirap sa kamay ni Ginoong Manalo. Kung mahina ang abuluyan,
nagagalit siya sapagkat mahina raw ang aming pananampalataya. Grabe naman itong si Felix Manalo, mga kababayan. Ayon po kay Igmedio Zabala, natatakot pala ang mga ministro noon kay Felix Manalo na humantong po sa hindi na nila pagsunod at hindi na po paggalang sa kanya. At ayon naman kay Igmedio Zabala sa ating nabasa kanina, sinampal din po noon ni Felix Manalo ang isang ministro ng nangalang si Ginoong P. Vasquez sa isang tribuna. Itong ginawa pala ni Felix Manalo, yan ba ang tagapaglingkod na kagalang-galang, mga kababayan? Hindi naman ganun yun. Ako naman. Eto pa. Ipagpatuloy naman natin ang pagbasa. Dito pa rin po sa aklat, Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo ni Igmedio Zabala sa page 11. Ipagpatuloy at ganito po ang mababasa. Araw naman ng linggo noon, sa isang pagsamba sa kapilya sa Tayuman, Maynila, si Ginoong Felix Manalo ay pumasok at nagsalita tungkol sa isang bugbugang naganap sa isang papulong ng aming iglesia. Mayroon daw isang Katolikong nagtanong, at nang magipit ang ministro sa papulong, gumawa ng gulo ang mga kapatid at binugbog ang Katoliko. Idalangin natin ang ganyang ministro, wika ni Ginoong Manalo, upang siya'y huwag maparusahan ng Diyos. Tayong lahat ay dapat na mag-ibigan. Ang akala ng lahat, napupuot kami sa anumang away o gulo. Ang totoo, ayaw namin ng away o gulo kung kami nananalo. Sa aking palagay, si Ginoong Manalo ay nagkunwari lamang sa sinabi niya sa kapilya. Sapagkat nang kami-kami na lamang ang nag-uusap sa tanggapan sa Broadway, Quezon City, ganito humigit kumulang ang sabi niya. Mabuti nga ang pambubugbog na ginawa ng ating mga kapatid para madala ang sino mang magtatanong na ikapapahiya ng ministro. At siya ay napahalakhak pa. Grabe, ang tindi talaga. Sa pagkukunwaring ito, nadadagdagan na naman ang pag-aalinlangan ko sa kanyang pagiging sugo ng Diyos. Ika nga ng unang Tesalonica 2:5, ang mga apostol ay hindi gumagamit kailanman ng pakunwaring salita. Grabe pala itong ginawa ni Felix Manalo sa isang Katolikong nagtanong po sa isang ministro ni Manalo, mga kababayan. Ayon po kay Igmedio Zabala, may isang beses na pinalabas ni Felix Manalo sa mga miyembro niya na dapat kaawan ang ministro na namuno sa pambubugbog. Ngunit ang katotohanan ay nagustuhan pa pala ito ang ginawa ng ministro sa Katolikong nagtanong. Sandali, parang doble kara itong si Felix Manalo. Talagang galing talaga sa kanya yung INC. Tama nga naman, INC, inconsistent, mga kababayan. Double standard po yan, mga kapatid. At galit ang Diyos dyan. Kawikaan 20:23. Nakikita nyo po sa inyong mga screen, mga kababayan. At ang ginawang ito ni Felix Manalo ay isang halimbawa ng hindi pagiging tapat sa kanyang mga salita na siya pong ipinagbabawal ng Biblia sa mga tagapaglingkod ng Diyos. At uulitin natin na sa unang Timoteo 3:8 po yan, mga kapatid. So lumalabas si Felix Manalo ay hindi po tagapaglingkod ng Diyos dahil hindi po siya tapat sa kanyang salita, mga kababayan. Ngayon, punta naman natin ang mababasa naman sa pahina 12. Ganito naman po ang ating mababasa. Ang ipinalalagay kong pagkukunwaring aral ay natalos ko rin tungkol sa abuluyan. Kung kami may nang aakit, hindi muna kami bumabanggit ng bagay na ito. Sinasabi naming hindi sa pilitan ang abuluyan, kundi kusang loob lamang. Totoo nga. Subalit higit pa sa kusang loob at higit pa rin sa sapilitan ang nangyayari sa abuluyan kung ang isang tao'y nadoktrinahan na namin. Hindi ko malimutan ang pagtawag ko ng pulong sa baryo Santa Barbara sa Baliwag, Bulacan. Taon 1935. Tinawagan ko ng pulong ang mga pamunuan at kasapi. Pagkatapos kong magsalita at magpayo, ipinag-utos ko sa lahat na isagawa ang abuluyan. Ang bagay na ito ay talaga namang ipinagagawa sa aming mga ministro. Sa pagtitipong yaon, napasyal si Ginoong Manalo. Marami siyang payong binigkas, datapat ng dakong huli. Ako'y kinagalitan sa harap ng madla. Bakit ko raw hinayaang magkaroon ng abuluyan? Hindi ko raw ba nakikitang nagugutom ang mga tao? Ako'y napahiya sa hindi ko inaasahang paklinya.
Ang mga kasapi ay paniwalang paniwala sa kunway pagmamahal ni Ginoong Manalo sa kanila. Subalit, nang kami ni Ginoong Manalo ay nasa kotse na niya, tinanong sa akin kung magkano raw ang salaping nalikom. Mayroon lamang pong 100 piso. Ang tugon ko, medyo nakangiting wika sa akin ni Ginoong Manalo. Malaki na yan. Kinuha sa aking kamay ang sobrang naglalaman ng salapi. Kami ay nagtungo sa isang hotel sa Santa Cruz, Maynila at dooy kumain kami ng sagana. Pagkatapos ay inatasan akong magtungo sa Olongapo, Zambales sapagkat ayon na rin sa kanya, doon ay mahina ang abuluyan. Naaawa ako sa mga walang balay na kasapi sa aming iglesia. Nahabag ako sa mga naroon pa ngayon at idinadalangin kong naway hindi na magtagal ang pagsinay ng liwanag ng katotohanan sa kanilang isip. Grabe naman pala talaga itong si Felix Manalo. Ayon sa dating ministro na si Igmedio Zabala, talagang nagustuhan ni Felix Manalo ang malaking abuluyan na natipon ni Igmedio Zabala sa Baliwag, Bulacan. Kahit na pinahiya na ni Felix Manalo itong si Igmedio Zabala, mga kababayan, talagang lumalabas sakim sa pera itong si Felix Manalo. Grabe naman yan. Kaya hindi po pasok sa unang Timoteo 3:8 itong si Felix Manalo dahil sakim po siya sa salapi, mga kababayan. Mula ba sa mga isiniwalat ni Igmedio Zabala, si Felix Manalo ba ay tunay na sugo ng Diyos? Hindi po, mga kababayan. Yang pong ginagawa niyang yan, labag sa banal na kasulatan, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng Pasugo Magazine, naging example ba si Felix Manalo at inspiration? Nako, hindi naman totoo yan. Busted yan! Nako Eto pang masaklap. Isa pang ang kagimbal-gimbal na pag-amin ni Felix Manalo ang narinig ni Igmedio Zabala. Babasahin natin ang pahina 16. Ganito po ang ating mababasa. Ito pakinggan nyo ito. Itong sabi niya. Minsan nga ay nabanggit pa niya sa akin na siya'y marunong pa kay San Pedro at kay San Pablo. At kung hindi ako nagkakamali, ganitong-ganito ang naipahayag niya. Ang iglesyang ito'y hindi sa Diyos, kundi sa Diablo. Napakaliwanag po, klarong-klaro po na nakalagay. Sinabi po mismo yan ni Felix Manalo ayon kay Igmedio Zabala, mga kapatid. Naku, kung ang nagtayo na nga ng iglesia, ang nagsabi na ang iglesia na itinayo niya ay hindi sa Diyos, bakit ka pa aanib sa nasabing iglesyang ito? Nako naman, mga kababayan, mag-isip-isip na po kayo, mga kapatid. Kaya kung Katoliko ka, huwag ka na pong umanib sa nasabing iglesyang yan. Hindi po sa Diyos yan. Yan ay ayon mismo sa dating ministro ni Manalo, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!